Nagtataka si Mika bakit tinulugan lang siya ni Baldo. Yung pala inauna na mag-Noche Buena. Kamuntikan pa kami hindi makauwi dahil nagsara na ang mall. Akala ni Mika hindi na kami uuwi. Pero nung dumating na kami, grabe ang kilig. Eto naman si Kim po ibinabalik sa akin ng diaper. Ngayon nga mamimili kami ng mga ipangre-regalo namin sa mga staff namin. Pagbangon ko nga inaabot sa akin ni Kim po yung diaper. Kanina pa kinukuha ni Mama yung diaper pero ayaw iabot sa kanya ni Kim po. Kapag madaling araw kasi at nagpalit ako ng diaper ni Mika, inilalagay ko lang dyan sa gilid. At paggising ko na umaga, si Kim po ay nagdadampot para ibalik sa akin. Paalis na nga kami nito at ngayon pa lang ako mag-aayos. Ganyan ako mag-ayos, 1 minuto lang dapat kay umaandar ang sasakyan. Kaya minsan nakikita ko na lang na hindi pantay yung 1 kilay ko. Eto nga ang isa sa mga napili naming ibibigay sa mga tao namin dito sa bahay. Yan nga kumot at talagang sigurado ako na magagamit nila yan. Naalala ko pala na kailangan ko bumili ng kutsara kay nawala na mga kutsara dito sa bahay. Ang kinuha ko nga dito ay yung medyo pabilog na kutsara at medyo malaki. Kaso sabi ko baka hindi namin magamit sa sobrang laki. Kaya naman dinemo sa akin ni Burikok at okay naman daw. Eto naman ang pangalawang regalo na ibibigay namin. Biglang nawala si Burikok at pagtingin ko nga ay nakahiga na sa sofa. Pagod na nga daw siya kakaikot namin at matutulog lang daw siya saglit. Pagising niya sarado na yung mall. Kami na lang ang tao dito at lahat nga ng gwardiya ay lumibot na at ang sabi nga nila ay kami na lang ang natitira. Kaya naman nagmadali na kami kung saan kami lalabas kay lahat na sarado. Nag-aantay pala sa amin sila Mika. Pagdating namin halos mapalundag na si Mika sa tuwa. Ang akala niya siguro ay hindi na kami uuwi. Ang kasama niya nga dyan nag-aantay sa amin ay si Mama at si Kimpoy. Ayaw nila pumasok ng kwarto dahil inaantay pa daw nila kami. Gabing-gabi na pero etong si Kiray hindi tinitigilan si KK. Pinapatigil ko na nga sila dyan pero tinitigan lang ako ni Kiray. Wala pa nga ang Pasko pero nauna na mag-Noche Buena sila Baldo. Diyos ko day para wala siyang kahati at solong-solo niya ipumasok na siya mismo sa loob ng bowl. At naiayos na nga namin lahat ng handa. Inaantay na lang namin mag 12 AM para nga imakain na namin yung mga handa. Diba grabe ang pagtitiis namin. Si Kiray nga hindi magpapatalo pagdating sa isusuot na damit. Biglang nakarinig si Kiray ng ingay galing sa labas. Wala pa nga New Year pero nagpaputok na sa labas. Kaya naman ang ginawa ni Mika ay hinawakan si Kiray para nga ay hindi magulat. Konting hawak lang ni Mika ay kumakalma naman agad sila. Walang magkasya na damit kay Baldo. Kaya naman gumawa na kami ng paraan at gumupit kami ng konting tela. Wala pang 12 AM pero tapos na mag-Noche Buena si Baldo. Kaya naman tumabi na siya kay Mika para matulog. Nagtataka na si Mika bakit ang himbing ng tulog ni Baldo. Yung pala ay inubos na yung isang bowl. Namimili na nga si Mika dito ng kakainin niyang prutas. Ang pwede niya lang kainin ay mga prutas at mga gulay. Ang paborito niyang prutas ay yung orange. Kaya naman hinahanap niya dyan kung saan nakalagay. Diyos ko po, ano nangyari dito sa cake? Pagkatapos upuan ni Mika, eto naman si Kiray ang pumatong. At sa wakas nga, 12 AM na at pwede nang kainin yung mga handa. Bibidyohan sana yung handa pero hindi ko na talaga mapigilan. Pagkatapos ko nga kumain dyan, ibinigay ko na ang mga regalo kala si Yanil. Diyos ko dahil namimili pa si Yanil, yung malaki daw dapat ang sa kanya. Eto nga ang unang Pasko ni Mika nakasama sila Kiray.